Hello pong muli. Another 15 minutes. Mini-breakdown ko sa maigsi kasi ang tagal i-upload kapag mahaba. Mag-usap po tayo ulit ng isa pa ring nagba-viral sa ngayon. Actually, doon ko rin ito na ako po kasi ang pina-follow ko ng mga vloggers, yung mga pro-Marcos, mga pro-BBM. Kasi dati, nagpa-follow ako dun sa kila Maharlika, yung mga noon yun, nasuya na ako Ay, ayoko na. Dito na ako sa mga like-minded people. Diba? Kasi nakakasuya manood sa vlogger na taliwas sa opinion mo, diba? Diba nakakasuya? Okay. Ang isa pa pong nagba-viral sa ngayon ay yung video ni Attorney Harry Roque. Actually, yung ilang vloggers ba napanood ko na yun ang palabas? Viral nga kasi. Tawa sila ng tawa. Ano ba ito si Harry Roque? Para pong wala sa katinuan. Minsan nakakapagsalita siya ng mga parang wala na sa hulog. Parang lutang. Yeah. Marami siyang mga lutang moments. Bakit kaya? Nakapagtataka kasi 'di ba si Harry Roque, napakatalino niyan. International lawyer. Matalino. Pero bakit minsan pag magsalita siya parang parang hindi pinag-iisipan. Parang nadudulas. Ilang ulit na siyang nadulas. Ewan kung nadulas o talagang ba? Intentional ba o ano? O ganun lang talaga siya. Parang babae o binabae magkwento. Kasi ang takles, ibig ko sabihin, taklesa talaga. Ngayon, ito nga po na panoorin nyo doon sa mga pro-BBM vloggers. Nandun yung salita ni Harry Roque na parang nag-squill siya, parang yun nga, naibulgar niya yung pakikipag-usap ni Duterte, ni ex-president Duterte sa mga retired generals na kung tawagin nga ng isang vlogger Duterte generals. Bakit Duterte generals? Bakit naman tatawaging Duterte generals? Mga ano ba siya? Para bang hawak ni Duterte? Hawak sa leeg? Or para bang siya ang nagpaaral? O sabihin na natin na mga tuta ni Duterte na according to Harry Roque doon sa video niya ay totoo na nakipag-meet, nagkaroon talaga ng pagpupulong, meeting itong ex-president Duterte at ang mga retired generals. At may mga pangalan na nga ito mga sikat na pangalan Ngayon, kasi according to Roque, na ang dahilan daw pala talaga, ang dahilan kung bakit pinayagan na nakapasok ang ICC dito sa Pilipinas para imbestigahan yung war on drugs, ay si BBM talaga ang may pakana. Kung sabihin kasi parang pakana na pa, ang pakana kasi parang very negative Bakit? Dapat naman talagang papasukin ni BBM yung ICC para magkaroon ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs, di ba? So there's nothing wrong with it. Dapat lang. Actually, masyado nang delayed
Delayed justice. So ngayon, ang sabi according to Harry Roque, kaya daw nagdesisyon ang BBM na papasukin ng ICC ay dahil sa dahil sa nalaman ni BBM na totoong may destabilization plot itong si Duterte. Bakit? Paano nalaman ni BBM? Dahil daw, yung mga kamiting ni Duterte na mga retired generals, hindi naman lahat, yung ilan siguro, ay lumapit kay BBM at nagsumbong na nag-usap sila na mayroong destabilization plot, mayroong planong ikudita si BBM. What? Papanong Duterte generals na kumbaga hawak sa leeg ni Duterte, paano pupunta kay BBM para magsumbong? Ano ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin hindi naman talaga hawak sa leeg ni Duterte? Hindi talaga. It's either na, ang opinion ko dyan it's either na itong mga nagsumbong na retired generals na nakipag-meeting kay Duterte, baka ang reason nila na nagsumbong sila kay BBM, nagpapalakas. Hindi kaya. Nagpapa-impress kay BBM. Para ano? Siguro, para mabigyan ng reward, whatsoever, or talagang sadya nga lang talaga na makabayan. Sana yung pangalawa, no? Yung pagiging makabayan na lang. Kaya, may ay sumbong kay BBM. So ngayon, kumbaga, kinonfirm lang, anong klaseng advisor ito at abogado ni Duterte, ito si Roque? Ipinapahamak mo yung amo mo. Kinonfirm mo na totoong nag-usap yung mga retired generals at saka si Digong. Kung sa bagay naman, una nating narinig yan kay General Browner, General Romeo Browner, na the same retired generals na nag-usap-usap tungkol sa destabilization ay lumapit mismo kay Browner. Na si Browner mismo nire-recruit nila na sumali sa distab, pagkukudita. At nagpaalam kay Browner na mangre-recruit sila ng mga sundalo na active in service. Ano ang sagot ni Browner sa kanila? Bahala kayo sa gusto ninyong gawin, mga retired kayo. Pero wag niyong pakialaman itong mga inactive service ng mga sundalo. Wag. Ganon po ang sagot ni Browner. So, ibig sabihin, talagang totoo na mayroong destabilization plan. Dahil, dalawa na ang nag-confirm. Si General Browner at ito na mismo si Roque. Of all people. Insider si Roque, di ba? Nasa loob siya ng kampo ni Duterte. Pero ito, nagsalita. Mario Joseph. Bading kasi. Ano ba yan? Pero siguro nadulas lang siya. Pero kung nadulas, di ba? Video yun pwede namang hindi pinost, pwede namang inedit. Although, hindi mo maintindihan kung ano ang purpose ni Roque dun sa paggawa ng video na yon. Para saan yon? Although doon, hindi niya kinonfirm na ipinagtanggol pa nga niya si Duterte na sabi niya, I don't think na destabilization ang pinag-usapan. Kasi wala naman siya dun Nalaman lang niya sa isang reliable source niya, sa isang A1 bubwet niya
So, hindi rin nga mismo galing sa bibig ni Duterte or doon sa mga generals na kamiting ni Duterte, kundi sa isang marites o mariteso, bubuwit. So, mayroon siyang spy. Kasi ganyan ang mga tawag nila, di ba? Bubuwit. A1 daw, ibig sabihin, reliable source. So, yun daw ang sabi na yung mga generals na yun na kanina kausap ni Digong, pagkatapos pupunta nagsumbong kay BBM. Ano yun? Ang labo. Di kaya ngayon, napahamak si Duterte dahil nalaman ni BBM na may gusto mo pala akong patalsikin o di papasukin ko yung ICC. Kaya yun ang pinupunto ni Harry Roque na kaya nagdesisyon ang BBM na papasukin yung ICC. So anong ibig niya sabihin doon? Na talagang si BBM ang nasa likod ng pagpapapasok ng ICC at hindi raw si Romualdez. Natural hindi si Romualdez. Ano man magagawa ni Romualdez? Speaker of the House lang yun. Si BBM naman talaga ang kaisa-isang pwedeng gumawa ng desisyon na yon. Ano ang palagay ninyo sa purpose ni Roque sa pagpo-post ng video yun? Na itinuturo si BBM na siyang nagpapasok ng ICC para magalit yung mga Duterte supporters. Eto nga, galit na galit si Maharlika eh. Kesyo ipapa-aresto na raw ni BBM, ni Kuting. Kuting ang tawag niya eh, si Raulong yan. Ipapa-aresto na raw sa ICC at ipapalapa, yun ang term niya. Ipapalapa. Parang ganun. Papalapa sa ICC. So what? Gagawin ba yan ng Pangulo kung hindi dapat gawin? Karapat dapat nga lang gawin eh. Although ang isang maganda doon, sa sinabi ni Roque, kayaan niya nagdesisyon si BBM na papasukin ng ICC dahil sa nalaman niya na planong destabilization ni Duterte. O di ibig sabihin, ang ibig lang pong sabihin, originally, sana yun ang makita ng mga DDS na originally, wala naman talagang balak, yan according to Roque na wala naman talaga wala naman sanang balak si BBM na isuplong sila sa ICC. Kung hindi lang nagplano ng kudita laban kay BBM itong si Duterte. So kaninong kasalanan ngayon? Sana yun ang maisip nyo naman mga Duterte supporters basta kayo magalit. At saka isa pa, kaya nagkaroon ng kudita, planong kudita o wala, dapat naman talaga obligasyon ng Pangulo na bigyan ng hustisya yung mga naapi. Itong mga Duterte supporters na ito, hindi marunong mag-isip ng tama. Ang nakikita lang kasi yung kahit na malademonyo na yung ginagawa ng sinusuportahan nila, nung Panginoon nila, todo suporta pa rin. Hindi ninyo iniisip, kayo mga DDS kayo, bulag kayo sa pagmamahal kay Duterte. Bakit hindi ninyo tingnan yung side ng mga biktima ng war on drugs? Ngayon magagalit kayo kay BBM dahil ipapalapa yung mag-amang Duterte at Sara sa ICC? Mangyayari ba yun kung wala silang kasalanan? Tingnan ninyo yung kasalanan. Yung kaso nung tong dalawa, nung mag-ama, nung lahat na involved. Hindi, magagalit kayo kay Bongbong Marcos. Anong kasalanan niya?
Walang kasalanan si Bongbong Marcos diyan kung arestuhin man yan. Eh kung hindi si Bongbong Marcos ang Pangulo ngayon, halimbawa, naisip nyo ba mga DDS, halimbawang natalo si BBM at ang nanalo ay si Leni Robredo, do you think hindi rin ipapa-aresto ni Leni Robredo sa ICC? Mas lalo dahil magkalabang mortal. Dahil kung si Leni Robredo po ang nanalo, Pangulo ngayon, natural palalayain nun si Leila de Lima. Pwede ba? Mag-isip-isip nga kayo, para ba namang si Bongbong Marcos lang ang pwedeng magpa-aresto dyan? Si Bongbong Marcos lang kasi ang nakaupo. At sana, wala naman sana siyang balak na ipa-aresto yan sa ICC, di ba? Noong umpisa pa man. Ngayon kasi, itong mga DDS, kayo, pinangahawakan ninyo yung salita ni BBM, yung pangako ni BBM noong umpisa na, hindi ko papayagan ng ICC pumasok. Wala nang jurisdiction. Walang jurisdiction, nabubulol na naman ako. Pinangahawakan ninyo yung salita ni BBM na yon. Sa akala nyo ba hindi sana tutuparin niya yon? Balak niyang tuparin. Si Rocky na mismo nagsabi, kaya pala nagbago ang isip ni BBM. Kaya pala pumayag na papasukin ang ICC. Dahil bakit? Dahil nga sa pagpaplano ng kudita ni Duterte. Hindi ninyo tinitingnan yung anggulo na yon. Basta ang tinitingnan ninyo, masama si BBM? Dahil pinapasok ang ICC? Bakit pinapasok? Yun ang tanong. Bakit mayroong issue ng ICC? Masyado kasi kayong bulag. May ginawang masama yung mag-ama. Hindi lang yung mag-ama, marami sila. Marami sila magkakasabwat, di ba? Si Bato, si Bongo. Yun ang hindi nyo tinitingnan eh. Ang tingin nyo sa kanila, nakadamit ng puti, may pakpak. Ano kayo? Tapos kung maka-comment kayo dyan sa comment section, wagas. Parating yung sisihin, si Marcos. Kayo mag-isip. Nasaan ang mga utak ninyo? Sisihin nyo yung tao porque siya yung Pangulo ngayon, siya yung nagpa-aresto, siya yung nagpapasok sa ICC. Ang isipin ninyo, kung si Leni Robredo ang nakaupong Pangulo ngayon, kung natalo si Bongbong Marcos, mas matindi pa. Ganon din ang gagawin ni Leni Robredo at ni Leila de Lima. Ipapa-aresto rin yan. Walang pagdadalawang isip. Buti nga si Bongbong Marcos nagdalawang isip pa di ba? Noong umpisa ayaw naman niya. Dahil kaibigan na tinuturing na kaibigan, itong mga Duterte. Sino ba ang nagbago? Sino ba ang pumutol ng pusod? Sino nagsauli ng kandila? Di ba itong Duterte Arroyo? Sila itong nagumpisa ng gulo Nag-react lang yung Marcos. Naisip nyo ba yon? Mag-isip nga kayo. Ang nakikita nyo kasi sa mga Duterte, yung may halo sa ulo. Hindi nyo nakikita na kung may hindi halo ang nasa ulo, sungay. Ha? Basta kayo, yung mga kababayan, napahaba na naman tuloy, matagal na naman itong maipopost. Hi, thank you for watching and see you again in my next vlog, okay? Bye! Merry Christmas!